Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kinakausap pa kita kanina, Pipita. Pero nakaidlip na pala ako. At nagulat pa ako sa paghilik ko. Masyadong malamig ang aircon, sir. Kaya nakatulog kayo. Pero nakaupo ako na nakatulog. Mali yata ang pinainom mo sa akin na bitamina. Nakakaantaw. Masyado ka naman na maarte, Daria. Hinihintay ko na lumapit yung naamoy kong pabango. Ang akala ko ay multaw. Ay, ano ba naman kayo, inay? Sa ganda kong ito, itsura ko, multo. Sa pananamit mong yan, makapagkakamalan kang dalaga. Liligawan ka nila. Mali na ito, Pipita. Samahan mo ako sa ospital. Lumabas na si madam. Ay, magsabay na tayong lumabas, Daria. Pipita, narinig mo bang sinabi ko? Samahan mo ako sa ospital. Bakit po, sir? Ano bang nararamdaman ninyo? Gusto kong makita yung sexy na nurse. Nakalimutan ko ang pangalan niya at hindi ko rin nakuha ang number niya. Ay, nako. Magpapaalam muna ako kay Miliano, inay. Ay, nako. Talagang playboy ang matandang ito. Pero bakit kaya? Nagsiselos din ba? Ay, sir, anong masasabi ninyo? Pupunta dito sa kwarto si Daria. Huwag mong sabihin yung sinabi ko sa'yo, ha? Opo, sir. Honey, lalabas ako sandali. Nag-imbita yung isang kaibigan ko. Hindi bale, nandyan naman si Pipita na magbabantay sa'yo. Oo, alam ko na lalabas ka.
Narinig ko ang usapan ninyo ni inay at lalabas din. Pero ibang pupuntahan ni inay. Hindi ka naman magtatagal. Walang problema. May pera ka pa ba? Hindi ko pa nababawasan yung binigay mo sa akin. Pero kung gusto mo, dagdagan mo. Tinatamad akong bumangon. Kanina pa na parang gusto kong matulog. Sabihin mo kay Pipita na ihatid kayo. Di wala kang kasama dito sa bahay. Hindi naman siguro itatakbo ang isang matanda na tulad ko. Saka sinabi mo na hindi ka naman magtatagal. Kaya ihatid na kayo ni Pipita. Sige. At hinihintay na ako ni Pipita, honey. Ihahatid ka lang. Hindi naman ako bata na babantayan pa. O sige, malis na kayo. Pero huwag kayong magtatagal. Ay, mabuti naman at hinatid mo kami ni Daria, Pipita. Mahihilo ako pag sumakay ako ng jeep na hinto ng hinto. Lalo na ang modernized na jeepney na mataas ang pagkakapitan. Sino ba ang mauuna na ihatid ko, madam? Wait, Madam, sabi mo rin sa akin, Pipita? Ako ang mauuna na ihatid mo, Pipita, at nagmamadali na ako. Malayo ang pupuntahan ni Daria, Pipita. At mabuti naman para makapasyal pa ako. At kung hatid mo na si inay, umuwi ka kaagad, Pipita. Baka ako pa ang pagalitan ni Zoraida na iniwan mo si Miliano na nag-iisa. Ay. Inaantok ako. Parang ang laki ng bunganga ko. Pero paano ako matutulog kung tatawag si Zoraida? Ayan, tumatawag nga. Ay. Hello! Hello, kumusta na kayo, Papa? Heto, nakahilata lang. Sana may hawak akong pera. Pero parang magkakasakit ako kung wala akong pera. Kung kailan lang ako nagpadala sa inyo, Sabihin ninyo kay Pipita at kausapin ko. Baka kung saan na niya ginastos ang pera ninyo. Wala si Pipita. Inihatid niya ang mag-ina. Ha? Sabay pa sila na lumabas? At saka nagpahatid sila kay Pipita? Hindi bale at babalik agad si Pipita. Sana hindi sabihin ni Pipita na nagpapasama ako sa ospital. Sa harap ng restaurant na yan, bumaba kanina. Hindi pa naman nagtagal yung paghatid ko sa kanya. Kung pumasok sa restaurant na yan, hindi pa sa lumalabas? Ay, sandali. Sabi niya, inimbita lang ng isang kaibigan niya. Si Madam Zoraida itong tumatawag. Hello po, Madam! Katatapos lang na pag-uusap namin ni Papa, inihatid mo raw ang mag-ina? Ay, oo, Madam. Pero binalikan ko si Darla sa binabaan niya at pumasok naman sa restaurant nang tumawag kayaw. Sige na, Pipita. Marami pa akong gagawin. Bye. Bye! Ay, papasok din ako sa restaurant na yan. Tingnan ko nga. Anong ginawa dyan? Bakit pumasok dyan? Ayun, si Darla. May kasamang lalaki.
Nanggaling sila sa coffee shop? Ha? Ay, Madam, hello? Hello? Katatapos lang ang pag-uusap namin ni Papa. Inihatid mo raw ang mag-ina? Oo, pero binalikan ko si Darlasa. Binabaan niya at pumasok naman siya sa restaurant. Sige na, Pipita. Marami pa akong gagawin. Bye. Bye! Ay, papasok din ako sa restaurant. Ha? Si Darla niya. May kasamang lalaki? Nanggaling sila sa coffee shop? Ang tagal mo naman, Pipita. Sana nandoon na tayo sa ospital. Mabuti nga at wala yung mag-ina. Na-traffic ako, sir. Kaya napilitan ako na bumabat. Bumili ng prutas. Ito, guayabano. Hinahanap ninyo ito, di ba? Mabuti naman. Maglili ako ng di oras. Baka mabigyan ko pa ng kapatid si Zoraida. Ha? Lalo na kung nurse na yon ang manobya ko. Naku. Talaga bang mabuti na ang pakiramdam ninyo, sir? Paano na si Madam Darla? Huwag kang maingay. Baka biglang dumating. Sir, mali naman yung sinasabi ninyo sa akin. Oo nga pala. Parang lalaki naman na kausap na kita, Pipita. Pero alam mo, biro ko lang yun sa'yo. Pero ang totoo, hindi ko niloloko si Daria. Ay, nakapasok na ako dito sa kwarto ko pero hindi pa dumadating si Madam Darla. Kanina pa pumasok sa kwarto nila si Sir Miliano at ako nang bahala sa kanya. Ay, bakit kaya? Gabing-gabi na pero wala pa si Darla. Saan sila nagpunta ng lalaking kasama niya? Narinig ko kanina na Kasin ang tawag nila. At may ibinigay si Madam Darla sa lalaking yun. Pero hindi ko sigurado kung pera yun o ano. Ay, may tumatawag. Nakaw, si Kamoto. Ay. Sagutin ko na nga lang. Hello, Kamoto! Hello, Pipita. Hindi ako makatulog pagkatapos kong magkape. Kaya pumunta ako na kausapin si Kulas pero malis kanina nang may tumawag sa kanya. Parang hindi tayo magkakaiba niyan, Kamoto. Mabait si Kulas at masipag sa trabaho. Tahimik noon pero nung nahawaan ni Tandang Punpunyapaw, lagi na lang na hindi ko maintindihan ang sinasabi dahil sa bilis na magsalita. Ano? O di, mabuti yan. Para hindi ka mapagod na magtrabaho dahil nalilibang ka. Di makipag-usap ka lang kay Kulas. Halata sa itsura mo na napuyat ka, Pipita. May kausap ka ata sa cellphone mo. Pipita, Ay, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ay, ang sakit ng ulo ko. ha? Aba, kahit ikaw, itsura mo ay napuyat, Daria. Ay, parang inaantok pa ako, inay. Walang sawa ang mga barkada ko. Kaya nadamay si Pipita na napuyat. Kung bakit pa hinintay ako. Iyan naman ang bilin ni Sir Miliano. Pipita, alam ba niya kung anong oras ako dumating? Hindi. Maaga na pumasok sa kwarto niya kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya. Ano bang nangyayari
nangyari sa'yo, honey? Ngayon ka lang nagising. Parang masama ang katawan ko. Kaya magpa-hospital ako kay Pipita. Aba, bakit pa? Ako na lang ang magdadala sa'yo sa ospital. Si Pipita na lang ang sasama sa akin. Alam mo naman ako, kunti lang na maramdaman ko ay nagpapa-hospital na ako. Bakit si Pipita lang? Ay, magsiselos na ako niyan kay Pipita. Ikaw naman. Kung palitan kita, yung napakaganda. Hindi sigurado. Di mabubuntis pa. Honey naman, masakit na marinig yan. Naiiyak tuloy ako. Oh, bakit nakasimangot ka na nanggaling sa kwarto ni Emiliano, Daria? Nag-away ba kayo? Hindi kami nag-away, inay. Hindi ko lang nagustuhan ng mga sinabi niya. Si Pipita raw ang kasama niya na magpapahospital. Ay, bakit daw? Alam naman ninyo, ang arte ng matandang yon. At gagastos na naman ng malaking halaga si Zoraida? Kahit na. Hindi naman sasakit ang ulo ko dahil hindi ko naman pera. Ang hindi ko nagustuhan ay yung sinabi niya. Kung ipapalit ako sa iba ay yung sigurado daw na mabubuntis pa. Oh, maniwala ka naman sa matandang yon. Na siya pa ang nagsabi sa'yo na maghiwalay na kayo ng higaan. Madam, pasensya na kayo kung hindi ako nakatawag agad sa inyo. Dahil may nakita ako na lalaki nakatagpo ni Madam Darla noon. Kilala mo ba ang lalaking yon, Pipita? Hindi, madam, dahil hindi po ako lumabas. Sige, ituloy mo ang pagmamanman mo, Pipita. Talagang uuwi na naman ako. Si Papa, kumusta? Pinipilit niya ako na samahan ko siya sa ospital. Ano? Nako, delikado na naman ito. Ipapahamak uli ako ni Papa. Pinaringgan ako na dagdagan ko ang ipapadala ko. Yan na nga. Baka ulitin niya yung ginawa niya noon. Nung ikinwento ko sa inyo na ginawang parang hotel ang ospital. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya dahil wala ako dyan. Kung gawin niyang hotel ang ospital, ano pa ang magagawa, Pipita? Samahan ko na lang po na pumunta sa ospital para tumigil na sa kakukulit sa akin ni Sir Emiliano. Ay, naku, nakahinga ako ng maluwag, sir. Masaya na rin si Madam Zoraida dahil nalaman niya na hindi na natuloy ang pag-confine ninyo sa ospital. Sinabi mo pa sa doktor na nababaliw na ako. Pero wala namang nalaman na sakit ko. Nakakahiya pa sa nurse na maganda. Ano ba yung pangalan niya, Pipita? Lalin Teodoro, sir. Nakuha mo ba ang numero niya? Ha? Kung lumala ako, ay sabihin ko kay Zoraida na kunin kong private nurse ko. Anong sinasabi ninyo na pag lumala? Baka isipin niya na nababaliw ako. Kaya umuwi na tayo. Pero may gusto na naman akong ulamin. Pero bawal naman. Baka iiyak na si Zoraida kung gawin kong hotel ang ospital. Ikaw lang ang may alam dito, Pipita. Kahit si Papa ay hindi niya alam. Mabuti at nagkataon na lumabas si Madam Daria kanina. Nang lumabas ako, madam,
At nagpaalam ako sa papa mo at kay Aling Turang na mamalingki ako. May maidadagdag ka ba sa ibinalita mo noon, Pipita? Minsan, narinig ko lang na nag-aaway sila sa cellphone niya. Pero hindi ko alam kung sino yung kausap na yun. Mag-ingat ang babaeng yun. O sige, Pipita, pumunta ka na. Baka makahalata pa sila. Hindi ka man nakakaintindi, ha? Wala pa akong maibibigay sa'yo. Baka makalata si Emiliano kung hihingi na naman ako. Ano? Ako pa ang aasahan mo? Madam, ang kape ninyo. Isa ka pa, Pipita. Bakit hindi ka kumatok? Sinabi ninyo kanina na ipasok ko lang sa kwarto niyo ang titiplan kong kape. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko pa. Pero, kumatok ka sana, ha? Hoy, baka iba ang naintindihan mo sa narinig mo na sinabi ko sa kausap ko kanina. Ano po? Wala akong narinig. Sinungaling kang katulong ka. May hinala ako na kasabwat mo si Suraida. Sige madam, lalabas na ako. Anyan na yung kape niyo. Iniwan ko na lang. Ayaw ko nang maulit ito, Pipita. Tandaan mo yan. Ano ang sabi ng Suraida na yawn? Gutumin niya ako, gusto niya. Hindi niya ako bibigyan ng pera. Magkano po ba ang kailangan ninyo, sir? Kahit ibigay ko pang pinadala na ma'am na sweldo ko, palitan na lang niya. May 100,000 ka ba, Pipita? Ay, wala po sir. Saan ka na naman pupunta? Huwag na kayong Basta magtanong, naman Inay. yung lang yan. Pupunta ako sa isang barkada ko. Baka sakali na pahiramin ako ng pera. Ay nako, nakakahiya ito. Ako na tumutulong, iwanan pa ako. Mainit ang ulo ko, Pipita. Sige sir. Sundan ko lang si Madam Darla. At saka ko tawagan si Madam Zoraida. Ay, Madam! Bumaba na sa kutsi na muntik natin nakabangga kanina. Mainit ang ulo. Pipita, tignan mo ang itsura ng babaeng yan. Sobrang arte. Nakilala kaya ang kotse? Sige, ikaw na ang unang bumaba, Pipita. Opo, Madam. Ay, naku. Hoy, Pipita! Muntik mo na kaming mabangga. May problema ba, Tita Darla? Suraida, nandito ka pala. Ikaw, Pipita, hindi mo sinasabi na darating si Suraida. Si Madam Zoraida ang magpaliwanag niyan. Hindi ako, Madam Darla. Ang babaeng ito ang magpaliwanag. Pero kahit hindi na siya makapagsinungaling. Nagtapos na din ang maliligayang araw mo. Hindi ka na nag-iisip, Darla. Maginhawa na ang buhay natin. Pero nakipagrelasyon ka sa lalaking pera lang ang kailangan niya sa'yo. Ay, Emiliano, patawarin mo sana si Darla. Hindi na. Tinawagan ko na si Lalaine at nasa daan na siya. At siya na ang magiging asawa ko. Parang awa mo na, Emiliano. Turang, magtulungan kayo na mag-impake ng mga gamit ninyo. Ay, ikaw naman kasi, Darla. Di ba balik na tayo na mag-ulam ng kangkong? Ay, nako. Ay, Emiliano, honey. Sana magbago pa ang isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko.
dahil maganda ang nurse. Hindi ba, Pipita? Papa, huwag ninyong idamay si Pipita sa kalokohan ninyo. Sabi ko lang yun. Kaso Rayda, Pipita, maraming salamat sa inyo. Oo, Pipita. Malaki ang aming pasasalamat ni Papa sa iyo. Walang ano man yon, sir, madam. Sobra na ang darla na yon. Kawawa naman si sir. At saka si Aling Turang. Hindi na nag-isip ng mabuti si Darla. Pumayag na kayo, Papa. Kahit magbakasyon muna kayo doon sa Amerika. Ay, naku naman. Mapaaga yata ang pag-uwi ko sa Bugyasan kung ganito. Mas maaga ang pag-uwi ko sa Bugyasan. Tapos na ang problema. Diyan nagwawakas ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lite Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.